pangalan ko. And hopefully po makasubscribe kayo. Pero anyway po, for this day, for this afternoon, meron lang po akong konting lecture na gagawin sa inyo lahat. Okay? Kasi, sige, quiet mga children, quiet. So I will just have a quick lecture to all of you para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung karapatan natin, ano yung obligations natin as a member of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, at kung gaano na kagrabe yung corruption problem that our country is currently facing. Iisa-isahin ko po sa Constitution para maintindihan nyo talaga. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin itong ginagawa natin ngayong araw na ito. Meron wala? Ano yung basihan? Ha? Okay, ha? Anong section? Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung karapatan natin. Klaro po yan. Hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights. Okay? Pangalawa, may nagsasabi, wala daw tayo, or yung iba, wala daw pong karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax. Tama ba yun? Mali? Pero naniniwala kayo doon hindi kayo nagbabayad ng tax. Alam niyo na pala, so hindi ko na siguro explain. Pero I will just explain para mas maintindihan niyo po ha. Pumunta po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Ano? Hindi ko? Okay? Sige. Parang ano parang hindi tayo magkasundo sa favorite fast food ha. Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo, ano yung nasa pinakababa doon? Oo. In other words, lahat po tayo, sa tingin ko po halos lahat ng nandito ngayon, nagbayad na ng buwis one way or another, may it be directly or indirectly via VAT. Okay? So ngayon, ang point ko po dito, ibig sabihin, kung tayo nag-shoulder ng VAT, sino yung ninanakawan? So klarong-klaro po yan. We have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully, and as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para mag-ingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanaing at mga ano natin sa kanila. Galit ba yung tawad? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. Di ba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na kagrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Anong office? Yung una? It is the executive branch of the government. The office of the president, yung nauna sa budget process. Okay? Ano yung ginagawa ng office of the president, the executive? Yan po yung National Expenditure Program, yung NEP. Familiar? Hindi familiar? O ngayon, sinabi ko na, dapat familiar na yan ha. The National Expenditure Program comes from the office of the president. Okay? Sa presidente po, nauna yung first step in the budget making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon ano yung magic word na yun? Insertion? Yan. Diyan na po nangyayari yan, yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto papunduhan ng mga proyekto, una po yan from the President to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit yung executive or the office of the President, yan na yun ngayon yung sinabi. Napanood nyo siguro yung 3-part video, di ba? Napanood nyo ba yun? May part 3? Yun, dyan na nangyayari yan yung mga insertion na yan. So kung makikita po ninyo, the possible source, the first source of corruption, saan galing? Kayo nagsabi na hindi ako. So first from the executive, Congress, and then after po niyan, ngayon syempre pag naging batas na, i-implement na po, di ba, yung mga proyekto natin. Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the office or the executive branch of the government. Specifically, the Department of Public Works. In relation po sa mga flood control issues na yun, DPWH yung may hawak niyan. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po natin titingnan dyan, whether or not ghost ba yung project or substandard. Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project pa? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Anong office? Ayun, tama yung dito, balik kayo. Tama to, COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Nag-gets nyo ba or magulo? Baka boring na. Boring hindi. Kahit na boring, hindi pwede maging boring kasi kailangan nyo intindihin to. Trabaho natin to eh. Diba? So going back, yung COA po ang may trabaho to determine whether or not ghost projects ba tama ang paggastos ng pera. Okay. Ngayon, ang dilemma natin, sino yung mga tinuturo na may mga source ng corruption? Congress lang. Congress lang ba yung tinuturo? Sa madaling sabi po, parang lahat na ngayon tinuturo, di ba? Executive, may kalokohan daw. Congress, may kalokohan. Ano sabi sa COA? May contractor din daw doon na commissioner. Di ba? So yung point ko po dito, makikita ninyo, lahat po ng branches of the government natin, hindi naman po lahat. Majority ng branches of our government currently, ay it appears na they are involved in corruption. Di ba? Executive, legislative, even up to the Independent Constitutional Commission na COA. Na hindi niya, di ba kung gano'ng kalaki yun? Yung problema natin. Di ba kasi dapat po, yung Commission on Audit, sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama. Pero ngayon, it appears kahit sila po may involvement din dun sa mga flood control issues. And then ito po, isingit ko na lang din, since na-discuss na natin yung Independent Constitutional Commissions. Ano ba yung isang Independent Constitutional Commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ano yan?
ombudsman po, that is also an independent constitutional office. Ang trabaho niya, protektahan tayo from corruption ng iba't ibang government officials natin. Therefore, ang ombudsman po dapat, pag tingnan siya ng isang reasonable at ordinaryong Pilipino, it would appear in his eyes na hindi bias yung ombudsman. Dapat ganyan po yan. Kaya nga po, independent constitutional office yan siya. Kasi pag independent constitutional office po, ibig sabihin yan, tayo mismo direkta ang nag-create ng office na yan. Constitutionally approved